1 dekada. 10 taon. Iyon ang bilang ng mga taon na pinagsaluhan ni Hiraya at Dalisay bilang mag-asawa. 10 taon na dapat sana ni ipinagdiriwang ng may kasamang halakhak, matatamis na alaala, at mga pangakong bubuuin pa sa hinaharap. Ngunit ang katahimikan sa kanilang malawak na hapag, kainan, ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Angin ng marahang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling plato ang maririnig. Si Hiraya, sa kanyang suot na bagong bestida, ay pilit nang ngumiti sa kabilang lamesa sa asawang abala sa pagtingin sa kanyang relos. Masarap ba, mahal? Pasag ni Hiraya sa katahimikan. Ang boses niya ay tila alanganin. Nag-angat ng tingin si Dalisay. Isang pilit na ngiti rin ang gumuhit sa kanyang mga labi. It's good, Hiraya, as always. Ngunit ang kanyang mga mata ay wala roon. Ang kanyang isip ay tila nasa ibang lugar, sa isang lugar na hindi na kayang abutin ni Hiraya. Kaninang hapon habang naghahanda, matagal na tinitigan ni Hiraya ang kanyang sarili sa salamin. Ang dating makinis na balat sa kanyang tiyan ay mayroon ng mga marka ng pagiging isang ina, mga guhit na tinawag niyang battle scars ng panganganak sa kanilang kambal. Ang kanyang katawan na dati hinahangaan ni Dalisay ay nagbago na. Lumigat, lumapad, at sa bawat pagbabagong iyon, unti ring bumibigat ang kanyang puso. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng 10 taon na naramdaman niyang hindi siya sapat. Uli na nang dumating si Dalisay. 9:09 na ng gabi. Ang steak na maingat na iniluto ni Hiraya ay malamig na at ang mga kandilang sinindihan niya ay halos maubos na. Traffic, iyon lang ang sinabi nito. Walang bakas ng pagsisisi. Walang yaka. Walang halik na gaya ng dati. May regalo ako sa'yo, sabi ni Dalisay, inilahad ng isang maliit na kahon na nababalot sa pelos. Umilis ang tibok ng puso ni Hiraya. Marahil, nagkamali lang siya. Marahil, pagod lang talaga ito mula sa trabaho. Maingat niyang binuksan ang kahon. Isang kumikinang na kwintas na may maliit na diamante ang laman yon. Maganda. Mamahalin. Unit sa pakiramdam niya, malamig. Kasing lamig ng mga mata ng kanyang asawa. Salamat, mahal. Ang ganda. Sabi niya, pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Tumango lang si Dalisay habang humihigop ng alak. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa. Isang tingin na dati nagpapatunaw sa kanya sa kilig, ngunit ngayon nagpaparamdam sa kanya ng panliliit. You should take care of yourself more, Hiraya, biglang sabi nito. Ang boses ay walang emosyon. Iyan ang dahilan kung bakit binigyan kita ng gym membership noong Pasko, hindi ba? Ang pangangatawan ng isang asawa ay imahe na rin ng kanyang mister. Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Hiraya na parang libong karayom. Ang steak sa kanyang bibig ay biglang nawala ng lasa. Napahigpit ang kanyang hawak sa tinidor. Ang mga kuko niya ay nagmisto lang maputla. Hindi siya nakasagot. Ano pa ba ang sasabihin niya? Ang lahat ng oras niya ay nauubos sa aalaga sa kanilang kambal, sa pamamahala ng kanilang bahay, sa pagtiyak na uri ni Dalisay, ay mayroon siyang isang perpektong tahanan na sasalubong sa kanya. At ito ang igaganti nito. Natapos ang hapunan sa parehong katahimikan, kung paano ito nagsimula. Nagpaalam si Dalisay na may tatapusin pang trabaho sa kanyang study. Naiwan si Hiraya na isa sa malaking hapag.
Pinagmamasdan ang 2 platong halos hindi nagalaw. Ang gabing tapat sana, ipuno ng pagmamahal, ay naging isang paalala kung gaano na sila kalayo sa isa't isa. Hindi siya makatulog. Ang mga salita ni Dalisay ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Pumangon siya at kinuha ang kanyang telepono, nagbabaka sakaling may makita siyang kahit anong makakapagpagaan ng kanyang loob. Pinuksan niya ang kanyang social media account, isang bagay na bihira na niyang gawin. At doon niya nakita isang litrato. Isang post mula sa bagong sekretarya ni Dalisay, isang dalagang nangangalang Marikit Gonzales. Ang litrato ay kuha sa isang bar mula sa isang business trip ni Dalisay sa Cebu noong nakaraang linggo. Nakangiti ng malapad si Dalisay sa litrato, isang ngiting matagal nang hindi nakikita ni Hiraya sa kanya. Katabi nito si Marikit, nakakapit sa braso nito. Ang katawan ay halos nakadikit na sa kanyang asawa. Ang caption, Best Boss Terror. Blanks for the night. Sir, work hard, play harder. Nalamig ang buong katawan ni Hiraya. Ang kanyang paghinga ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Ngunit hindi ang lapit nila sa isa't isa o ang caption ang tuluyang dumurog sa kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay napako sa liig ni Marikit. Dahan niyang pinalaki ang litrato. Ang kanyang daliri ay nanginginig. Sa liig ng dalaga, nakasabit ang isang pamilyar na kwintas. Isang kwintas na may maliit, kumiksinang na diamante. Isang kwintas na kamukha ng legalong kalalapag lang sa kanyang mesa kanina. Nabitiwan ni Hiraya ang kanyang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig na gawa sa kahoy ay umalingaw sa katahimikan ng gabi, kasabay ng tunog ng dahang pagbasag ng kanyang puso. Ang umaga ay dumating ng walang paalam, dala ang sinag ng araw na tila ba ng mungutya sa dilim na bumabalot sa puso ni Hiraya. Magdamag siyang hindi nakatulog. Ang mga matay nakatitig lamang sa kawalan habang ang imahe ng kwintas sa liig ni Marikit ay paulit-ulit na sumasayaw sa kanyang isipan. Ang ebidensya ay malinaw, ngunit ang kanyang puso ay pilit pa rin naghahanap ng kahit katiting na dahilan para maniwala na lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali. Inihain ang agahan sa parehong katahimikan ng hapunan. Si Dalisay, sa kanyang plansadong business suit, ay kalmadong nagbabasa ng balita sa kanyang tablet habang humihigop ng kape, na parabang ang gabing nagdaan ay isang ordinaryong gabi lamang. Hindi ginagalaw ni Hiraya ang kanyang pagkain. Ang pandesal sa kanyang plato ay tila bato at ang kape ay nawalan ng init. Ang bawat paghinga niya ay mabigat, puno ng mga salitang hindi niya masabi. Sa wakas, pagkatapos ng ilang minutong pagtitindi, tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas. Dalisay. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, halos isang bulong. Hindi nagtangat ng tingin ang kanyang asawa. Ang tugon nito, ang mga mata, nasa screen pa rin. May gusto akong itanong sa'yo. Ibinaba ni Dalisay ang kanyang tablet. Isang bahid ng pagkainip ang gumuhit sa kanyang mukha. Ano yon, Hiraya? Nagmamadali ako. Sa halip na sumagot, kinuha ni Hiraya ang kanyang telepono sa tabi. Pinuksan ang litrato at dahang inilapag ito sa lamesa, itinulak palapit sa kanya. Ito. Anong ibig sabihin nito? Tumingin si Dalisay sa telepono. Nakita ni Hiraya ang mabilis na pagbabago sa kanyang mga mata, isang kislap ng gulat at pagkabahala. Ngunit sa isang iglap, nawala rin ito, napalitan ng isang pamilyal na pagkayamot.
Pumuntong, hininga ito ng malalim. Ipinikit ang mga mata at hinilot ang kanyang sentido na parabang siya ang biktima ng isang hindi makatarungang akusasyon. Litrato lang yan, Hiraya. Ano na naman ba ito? Huwag mo akong gawing tanga. Daysay, giit ni Hiraya, may diin sa kanyang boses. Ang kwintas. Bakit suot niya ang kwintas na kapareho ng ibinigay mo sa akin? Kinuha ni Dalisay ang telepono at tinitigang mabuti ang litrato na tila ba sinusuri ito sa unang pagkakataon. Nagkataon lang siguro. Marami namang ganyang design sa mall. Ngunit ang kanyang sagot ay walang kabuhay. Buhay. Isang linyang halatang inihanda para sa mga ganitong pagkakataon. Nagkataon. Tumawa si Hiraya nang walang saya. Sa dami ng kwintas sa buong mundo, nagkataon na ang sekretarya mo ay may suot na kapareho ng regalo mo sa akin para sa anniversary natin sa isang business trip kung saan kayong dalawa lang ang magkasama. Dito na nagsimula ang pag-ati ni Dalisay. Ibinaba niya ang telepono, ang mukha ay puno ng pagkadismaya at pagod. Hiraya, pakinggan mo ang sarili mo. Laging ganito. Mula nang ipanganak mo ang kabal, naging sobra kang emosyonal at mapaghinala. My kitty is just my staff, my secretary. Trabaho lang ang lahat. Trabaho. Ganyan ba ang itsura ng trabaho? Dalisay? Nanginginig na ang boses ni Hiraya. At doon, ilabas ni Dalisay ang kanyang pinakamabisang sandata, ang pagbabaliktad ng sitwasyon. Tumingin ito sa kanya, ng diretso, ang mga mata'y puno ng pinaghalong awa at pagkasuklam. Alam mo ba kung gaano kahirap ang trabaho ko? Nagpapakapagod ako. Araw para maibigay sa inyo ng mga bata ang buhay na ito. Itong bahay, mga kotse, lahat ng luho ninyo, ako ang nagtatrabaho para diyan. Tumayo siya, ang kanyang boses ay unting lumalakas. At uwi ko, ano ang sasalubong sa akin? Isang asawang walang ginawa, kundi paghinalaan ako. Isang asawang ginagawang isyu ang isang walang kuwentang litrato. Hiraya, hindi na ito nakakatuwa. You're stressing me out. Ang mga salita niya ay tumama kay Hiraya na parang malakas na sampal. Bigla, ang galit na nararamdaman niya ay nahaluan ng pagkalito at aalinlangan. Siya nga ba ang may problema? Baka nga tama si Dalisay. Pakadala lang ito ng pagod at ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Baka sobrang reaksyon lang niya ito sa lahat. Nang makita ni Dalisay ang aalinlangan sa mukha ni Hiraya, alam niyang nanalo na siya. Lumapit ito, hinawakan ang kanyang balikat. Mahal, pagod ka lang. Magpahinga ka. Huwag mo nang isipin to, okay? Trust me, ngunit ang kanyang hawak ay walang init. Ang kanyang mga salita ay walang sinseridad. Hinalikan niya si Hiraya sa noo, isang halik na kasing lamig ng yelo, at kinuha ang kanyang briefcase. Alis na ako. May board meeting ako. At ganoon na lamang. Umalis siya, iniwan si Hiraya na nakatayo sa gitna ng kanilang malawak na kusina. Ang sinag ng araw na tumatagos sa bintana ay nagmistulang ilaw sa isang entablado, kung saan siya ang iisang tauhan na naiwang litong. Lito matapos ang isang magulong eksena. Umupo siya pabalik sa silya. Ang katawan ay nanghihina. Tinitigan niya ang kanyang telepono. Ang litrato ay nandoon pa rin. Isang hindi nagbabagong katotohanan. Ngunit ang isip niya ay gulo na. Sino
ang paniniwalaan niya. Ang ebidensyang nasa harap niya o ang asawang 10 taon niyang minahal at pinagkatiwalaan. Habang siya'y nakatulala, isang pamilyar na tunog ang pumukaw sa kanya. Isang notifikasyon. Isang email. Mula sa isang email, address na hindi niya kilala. Isang kombinasyon lamang ng mga numero at letra. Ang subject ay blanco. Nagdalawang isip siyang buksan nito. Ngunit may kung anong udyok sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang screen. Walang nakasulat sa katawan ng email. Mayroon lamang itong isang attachment, isang audio file. Recording. Peter humigpit ang pagtibok ng kanyang puso. Pinindot niya ito. Grabe, Sir. Ang ganda, ganda talaga nito. Sigurado kang para sa akin to. Kasunod nito, ang boses na kailanman hindi niya maaaring ipagkamali. Ang boses ng kanyang asawa, malambing, mapaglaro, isang tono na matagal na niyang hindi naririnig mula rito. Siyempre, anything for my favorite. Bagay, na bagay sa'yo. Mas bagay sa'yo kaysa sa kanya. Ang huling mga salita ay tila isang punyal na itinarak, inikot, at ibinaon ng malalim sa puso ni Hiraya. Walang aalinlangan. Walang pagkakamali. Ang maskara ng kasinungalingan ay tuluyan nang natanggal. May mga katotohanan na parang lason. Hindi ka nito pinapatay agad. Unti muna nitong pinapamanid ang iyong buong pagkatao hanggang sa hindi mo na maramdaman ang sarili mong paghinga. Para kay Hiraya, ang bawat salitang binitiwan ni Dalisay sa recording na iyon ay isang patak ng lason na ngayoy kumakalat sa bawat ugat ng kanyang puso. Wala ng duda, wala ng aalinlangan. Ang natitira na lamang ay ang hubad at masakit na katotohanan. Hindi alam ni Hiraya kung gaano siya katagal na nakaupo roon, hawak ang telepono habang ang boses ni Dalisay at ang halakak ni Marikit ay ulit na umuugong sa kanyang isipan. Ang kusinang dati puno ng init at pamilyar na amoy ay biglang naging malamig at estranghero. Ang bawat sulok ng bahay na minsan niyang tinawag na paraiso ay nagmistulang isang ginintuang hawla. Pinindot niya ang stop, ngunit huli na ang lahat. Ang lason ay naipasok na. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang kanyang mga anak, ang kambal na mahimbing na natutulog sa kanilang silid. Ang kaisipang iyon tang tila humila sa kanya pabalik sa realidad. Hindi siya maaring magpatalo. Hindi siya maaring bumagsak. May 2 maliliit na nilalang na umaasa sa kanya na ang mundo ay nakasalalay sa kanyang katatagan. Naninginig ang kanyang mga kamay habang hinahanap ang isang pangalan sa kanyang mga kontak, isang pangalan na lagi niyang dinatakbuhan sa tuwing ang mundo niya ay guguho. Diwa. Isang linglang, sumagot pagad ito, na para bang alam na may mali. Anong nangyari? Hindi makapagsalita si Hiraya. Tanging isang pigil na hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Nasaan ka? Tanong ni Diwa. Ang boses ay kalmado, ngunit may bakas ng aalala. Pupuntahan kita. Wag, nagawa ni Hirayang sabihin. Magkita tayo sa dati. Iyon lang ang kailangan nilang usapan. Makalipas ang 1 oras, nakaupo na si Hiraya sa isang sulok ng kakit payapa, ang kanilang maliit na kanlungan. Ang amoy ng kapeng bagong giling at ang mahinang tugtog ng musika ay hindi nakatulong para pakalmahin ang bagyo sa kanyang dibdib.
Nang dumating si Diwa at nakita ang itsura ng kaibigan, ang namumugto nitong mga mata, ang maputlang labi, ang kawalan sa kanyang tingin, wala na itong sinabi. Umupo ito sa tapat niya at hinawakan ang kanyang nanginginig na mga kamay. At sa hawak na yon, ang lahat ng luhang pinigilan ni Hiraya ay bumuhos na parang agos ng sirang dam. Umagulgol siya, walang pakialam sa mga taong napapatingin. Ang sakit na kininkim niya ng ilang buwan, ang pagdududang sinubukan niyang isantabi, ang katotohanang pilit niyang dinakasan, lahat ay lumabas sa anyo ng may iinit na luha. Hinayaan lang siya ni Diwa na umiyak. Hinaplos nito ang kanyang likod, inabutan siya ng panyo, at naghintay. Naghintay hanggang sa ang malakas ng hagulgol ay naging mahinang hikbi na lamang. Alam ko na, bulong ni Hiraya, ang boses ay paus. Lahat totoo pala. Sa pagitan ng mga hikbi, ikinuwento niya ang lahat, ang malamig na anibersaryo, ang masasakit na salita ni Dalisay, ang liklato, at ang uli, ang karumal, dumal na audio recording. Nakinig si Diwa nang walang putol. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga matay aalam sa galit para sa kaibigan. Nang matapos si Hiraya, uminya ito ng malalim. Hayop siya, sabi ni Diwa. Ang boses ay mariin. Yumuko si Hiraya. Kasalanan ko, nagpabaya ako sa sarili ko. Hindi na ako katulad ng dati. Umiling si Diwa at marahang itinaas ang baba ng kaibigan para magtama ang kanilang mga mata. Huwag mong sasabihin yan, Hiraya. Wala kang kasalanan. Ibinigay mo ang lahat para sa pamilya mo. Nagmahal ka ng buo. Siya ang may problema, hindi ikaw. Pero anong gagawin ko? Diwa, ang sakit. Hinawakan ni Diwa ang magkabilang pisngi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may bigat at awtoridad. Makinig ka sa akin, Yera. Umiyak ka. Ilabas mo lahat ng sakit. Pero pagkatapos nito, ititigil mo na. Huwag kang iiyak para sa isang lalaking hindi karapat. Dapat sa mga luha mo, tumingin si Diwa sa malayo na tila may malalim na iniisip. Kung may dapat kang iyakan, iyakan mo ang sarili mo. Iyakan mo si Hiraya na matagal mo nang kinalimutan sa loob ng 10 taon. Ang Hirayang matalino, ang Hirayang may mga pangarap. Ang Hirayang buo at masaya kahit walang Dalisay sa buhay niya. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Hiraya. Ama si Diwa. Saan nang nga ba napunta ang babaeng iyon? Iyakan mo siya, pagpapatuloy ni Diwa, at pagkatapos, gisingin mo siya. Dahil na yon, higit kailanman, kailangan mo siya. Kailangan siya ng mga anak mo, dahang pinunasan ni Hiraya ang kanyang mga luha. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang bagong apoy, isang apoy ng galit at determinasyon. Hindi na siya ang biktimang lumpo sa sakit. Siya ay isang ina na poprotektahan ng kanyang mga anak. Siya ay isang babaeng muling hahanapin ang kanyang nawalang lakas. Tumingin siya kay Diwa, ang kanyang mga mata ay may kirot. Ngunit niyon ay mayroon ng direksyon. Tulungan mo ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Sabihin mo sa akin, ano ang unang hakbang? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Diwa. Ito na ang hinihintay niya. May kinuha ito mula sa kanyang bag, isang maliit, itim na os de Goliath. Inilagay niya ito sa palag ni Hiraya at isinara ang mga daliri nito.
Una sa lahat, sabi ni Diwa, ang boses ay bumaba, na parang isang sikreto. Kopyahin mo lahat ng ebidensyang nahanap mo sa loob nito. Ang litrato, ang recording, lahat. At simula ngayon, tinitigan ni Diwa si Hiraya nang may kahulugan, huwag mong ipapahalata kay Dalisay na alam mo na. Sa isang digmaan, hindi lahat ng laban ay ipinapanalo sa pamamagitan ng sigaw at dahas. Minsan, ang pinakamatalas na sandata ay ang katahimikan, ang pinakamatibay na panangga ay ang isang ngiti, at ang pinakamabisang estratehiya ay ang pagpapanggap. Para kay Hiraya, ang kanyang tahanan ay naging isang entablado, at siya, na dating bida sa isang kwento ng pag-ibig, ay gaganap na yon bilang isang espiya sa sarili niyang buhay. Ang amoy ng paboritong adobong manok ni Dalisay ang sumalubong sa kanya pag-uwi mula sa opisina. Nadatnan niya si Hiraya sa kusina, abala, sa paghahanda ng hapunan. Isang ngiti ang nakapinta sa mga labi nito, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Mukhang masarap, yan, sabi ni Dalisay, habang niluluwagan ang kanyang kurbata. May bahid ng pagtatakas sa kanyang boses. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo na ganito kasigla ang kanyang asawa. Umarap si Hiraya, dala ang isang mangkok ng kanin. Siyempre, naisip ko lang, baka masyado nakitang iisip nitong mga nakaraang araw. Umupo sila para kumain. Bago pa man makapagsalita si Dalisay, nagsimula na si Hiraya sa kanyang pag-alte. Mahal, panimula niya, ang boses ay malumanay at puno ng pagsisisi. Gusto kong humingi ng tawad tungkol kahapon at sa mga nagdaang linggo. Huminga siya ng malalim. Tama ka siguro. Masyado lang akong naging emosyonal. Pagod lang siguro ako sa mga bata. Isipan ko ng mabuti at nagtitiwala ako sa iyo. Bawat salitang binitiwan niya ay parang lason na nilulunok niya pabalik, ngunit pinanatili niya ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang mga matay nakatitig sa asawa, nagpapakita ng sinseridad na hindi naman totoo. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa labi ni Dalisay. Ito na. Ito ang gusto niyang marinig. Ang ako ng sisi. Ang pagbabalik ng asawang sunuran. Hinawakan nito ang kamay ni Hiraya sa ibabaw ng lamesa. That's my girl, sabi nito. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. Alam ko namang maiintindihan mo rin. Don't worry, babawi ako sa'yo at sa mga bata, okay? Tumango si Hiraya, isang pilit na ngiti pa rin ang sago. Kung alam lang ni Dalisay na habang hawak nito ang kanyang kamay, ang nasa isip niya ay ang usn na nakatago sa ilalim ng kanyang unan, puno ng ebidensya ng kataksilan nito. Sa mga sumunod na araw, naging perpekto ang pagganap ni Hiraya. Dahil dito, naging kampante sina Dalisay at Marikit. Naging mas walang ingat. Isang gabi, habang tinutulungan ni Hiraya ang kamba sa kanilang takdang aralin sa sala, tumunog ang telepono ni Dalisay na naiwan sa center table. Ang pangalan ni Marikit ang nasa screen. Bago pa man ito masagot ni Hiraya, mabilis itong kinuha ni Dalisay. Hello, sabi nito, pilit na ginagawang formal ang boses. Ngunit huli na. Sir, I miss you na. Kailan ulit tayo lalabas? Nakita ni Hiraya ang pagkaalarma sa mukha ni Dalisay. Mabilis itong tumayo at lumayo. I'm with my family. Kit. Tell, call you back. This is about work, right? Ngunit ang tono ng boses ni Marikit, kahit sa munting pagkarinig ni Hiraya, ay malayo sa pagiging propesyonal.
Napahigpit ang hawak ni Hiraya sa lapis ng kanyang anak. Ang dulo nito'y halos bumaon sa kanyang palad. Umina siya ng malalim, ipinikit ang mga mata, at pinakalma ang sarili. Huwag ngayon, Hiraya. Huwag kang bibigay. Nang bumalik si Dalisay, isang pilit ng ngiti ang ibinigay niya. Nagpatuloy siya sa pagtuturo sa mga bata na parabang walang narinig. Ngunit sa gabing iyon, alam niyang kailangan na niyang gumalaw. Ang kataksilan ay isa lamang bahagi ng problema. Sinabi ni Diwa na may mas malaki silang plano at kailangan niya itong alamin. 2:00 ng madaling araw, ang buong kabahayan ay nababalot na sa katahimikan. Ang marahang hilik ng kanyang mga anak ang maririnig. Dahang bumangon si Hiraya mula sa kama, sinisiguradong hindi magigising si Dalisay. Ang kanyang pakay, ang home office ni Dalisay. Ang teritoryo nito, ang lugar, kung saan ito itinatago, ang lahat ng kanyang mga sikreto. Pumasok siya sa madilim na silid. Ang tanging liwanag ay mula sa sinag ng buwan sa bintana. Ang unang hinanap niya ay ang laptop. Protektado ng password. Sinubukan niya ang kanilang anniversary. Access denied. Ang kaarawan ng kambal. Access denied. Hindi ito ang paraan. Kailangan niya ng dokumento. Papel. Inalubad niya ang mga drawer, ang lamesa, mga office supply, mga lumang kontata. Wala. Sa ilalim ng lamesa, may isang maliit na file cabinet na nakakandado. Doon. Sigurado siyang nandoon. Sa ibabaw ng lamesa, nakita niya ang leader, bound plano ni Dalisay. Pinuklat niya ito. Sa huling pahina, may nakasulot na maliliit na number, Samp 22, 2012, kaarawan ni Dalisay. Ngunit may kasunog itong mga leta, Marikit Gonzales. Ang kaarawan din ito. Hindi. Ang mga initials. Bigla niyang naalala. May nabanggit si Dalisay noon tungkol sa isang security deposit box kung saan niya itinatago ang mga mahahalagang dokumento. Ang susi ay laging nasa kanya. Hinanap niya ang susi sa mga drawer. Wala. Hanggang sa napansin niya ang isang nakakwadrong litrato nila. Sa ibabaw ng lamesa, isang masayang alaala mula sa kanilang honeymoon. May kung anong udyok sa kanya na buksan ito, at sa likod ng litrato, nakadikit ng tape ang isang maliit na susi. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ng filing cabinet. Sa loob, maayos na nakasalansan ng mga folder. Ang isa ay may markang personal assets, ang isa naman ay investments. Ngunit ang nakaagaw ng kanyang pansin ay isang folder na walang label. Pinuksan niya ito. Sa loob, naroon ang mga dokumento ng isang kumpanya na hindi pamilyar sa kanya, Mang Holdings, mga papeles ng pagpaparehistro, mga bank statement, at doon, nakita niya ito, isang deed o salal, isang dokumento ng paglilipat ng malalaking pondo mula sa Monte Hiraya Corporation patungo sa Mang Holdings. At sa ilalim ng sole proprietor na Mang Holdings, isang pangalan ang nakasulat, Marikit Gonzales. Napatakip si Hiraya sa kanyang bibig upang pigilan ang isang pagsinghap. Ito na. Ito ang ebidensya. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na kinuhanan ng litrato ang bawat pahina. Nasa kalagitnaan siya ng pagkuha ng litrato, ang huling bank statement nang bigla siyang natigilan. May papalapit. Ang laki ang kanyang mga mata sa takot. Pabilis niyang isinara ang folder, ikinandado ang kabinet, at ibinalik ang susi sa likod ng litrato. Ngunit wala na siyang oras para lumabas.
Ang anino ng mga paa ay nasa ilalim na ng pinto. Sa isang iglap, walang pag-aalinlangan, sumuot siya sa ilalim ng malaking lamesa ni Dalisay. Itinago ang sarili sa dilin, kasabay ng pagbukas ng pinto. Pumasok si Dalisay. Nakahawak sa kanyang dibdib si Hiraya, pinipigilan ang kanyang paghinga. Ang kanyang puso ay dumadagundong, napakalakas, na sa tingin niya ay maririnig na ito ni Dalisay. Nakita niya ang sapatos ni Dalisay na huminto, ilang pulgada lamang mula sa kanyang pinagtataguan. Sa ilalim ng malaking lamesa, sa gitna ng dilim, ang tanging naririnig ni Hiraya ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang bawat paggalaw ni Dalisay sa silid ay nagdudulot ng bagong alon ng takot. Ngunit pagkatapos ang tila walang hanggang paghihintay, narinig niya ang pagkuha nito ng isang bagay sa ibabaw ng lanesa, ang pagbuntong, hini niya, at ang papalayo nitong mga yabag. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto, nanatili siyang hindi gumagalaw, naghihintay, hanggang sa masiguro niyang ligtas na siya. Nang sa wakas ay nakalabas si Hiraya mula sa kanyang pinagtataguan, ang kanyang mga binti ay naninginig na parang halaya. Sumandal siya sa pader. Inahabol ang kanyang hininga. Ang mga litratong nasa telepono niya ay parang aapoy sa kanyang bulsa. Muntik na. Isang maling galaw lang. At ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay mawawalan ng saysay. Ang karanasang iyon ay iwan sa kanya nang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagkabalisa. Ang kanilang bahay, na dati niyang santuario, ay tila may mga matang nakamasid sa bawat kilos niya. Hindi na siya makakatulog. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay, kahit ano, para lamang maialis ang kanyang isip sa panganib na katatapos lang niyang maranasan, at doon niya naisip ang lumang bodega sa dulo ng pasilyo. Isang silid na puno ng mga lumang gamit, mga alang matagal nang nakatago at nalimutan. Isang perpektong lugar para ilihis ang kanyang atensyon. Ang paglilinis ay isang paraan ng pag-aayos, hindi lang ng gamit kundi pati na rin ng magulo niyang isipan. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Puno ang silid ng mga kahon, mga lumang kasangkapan, at mga laruan ng kambal na pinagliitan na nila. Abang aayos, ang bawat bagay na kanyang nahahawakan ay nagbabalik ng isang alaala. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa ilalim ng isang lumang kuna, may isang kahon na gawa sa kahoy na nara. Pamilyar ito sa kanya. Ito ang kahon ng kanyang yumaong ama, ang lalagyan ng mga pinakamahalaga nitong pag-aari. Dahan niya itong hinila palabas, pinunasan ng makapal na alikabok na bumabalot dito. Umupo siya sa sahig at maingat na binuksan ng takip nito. Sa loob, naroon ang mga alaala ng kanyang mama, ang paborito nitong pluma, ang luma nitong salamin sa mata, isang koleksyon ng mga selyo. At sa ilalim ng lahat, isang sobring medyo naninilaw na. Nakasulat dito ang kanyang pangalan sa pamilyar na sulat, kamay ng kanyang ama. Para sa aking munting Hiraya. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi kasabay ng pagtulo ng isang butil ng luha. Pinuksan niya ang sobre at inilabas ang liham. Habang binabasa niya ang mga salita, ang boses ng kanyang ama ay malinaw na umalingaw sa kanyang isipan na parabang ito'y nasa tabi niya lamang. Boses ng ama, Hiraya, anak ko. Kung binabasa mo ito, marahil ay matagal na akong wala. Huwag kang malulungkot. Alam mo, namang laging nakabantay sa'yo si Papa, mula sa itaas. Isinulat ko ito, bago ka ikasal, dahil may mga bagay na gusto kong lagi mong tatandaan.
Masaya ko para sa'yo, anak. Nakita mo na ang lalaking sa tingin mo ay bubuo sa iyong mga pangarap. Mahal na mahal ka ni Papa at ang tanging hangad ko ay ang iyong kaligayahan. Ngunit gusto kong ipangako mo sa akin na hindi mo kakalimutan ang sarili mo. Tandaan mo ito, Hiraya. Ang mga sumunod na salita ay tila isinulat ng may higit na diin. Anak, ang yaman mo ay wala sa apelido ng mapapangasawa mo, kundi na sa lakas na nakatago sa puso mo. Ang iyong halaga ay hindi nasusukat ng kahit sinong lalaki. Ikaw, sa sarili mo, ay sapat at kumpleto. Napahawak si Hiraya sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ay tumatagos na parang isinulat para mismo sa sandaling ito. Nagpatuloy ang sulat, puno ng pagmamahal at mga paalala na maging matatag at laging magtiwala sa sariling kakayahan. Nang matapos niya itong basahin, napayakap siya sa sulat, hinahayaang dani ng pangungulila sa amang lading nakakaunawa sa kanya. Ngunit kasabay ng pangungulila ay may sumibol na isang katanungan. Bakit ito isinulat ng kanyang ama? Mayroon ba siyang hindi magandang nararamdaman tungkol kay Dalisay noon pa man? Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Diwa. Diwa, sabi niya, ang boses ay garagal na rin. Gising ka pa ba? Para sa'yo, laging gising, sagot ng kaibigan. Anong nangyari? Ikinuwento ni Hiraya ang kanyang paglilinis at ang pagkakahanap sa sulat. Ibinahagi niya ang mga salita ng kanyang ama. Sa kabilang linya, si Diwa ay tahimik na nakikinig. Nang matapos siya, nagkaroon ng ilang segundong katahimikan, isang katahimikang hindi pangkaraniwan para kay Diwa na laging may mabilis na tugon. Diwa, nandiyan ka pa ba? Oo, nandito pa, sagot ni Diwa. Ngunit ang kanyang boses ay tila iinyat. Ang ganda ng sulat ng papa mo. Talagang mahal na mahal ka niya. Oo, pero parang may babalat, hindi ba? Muling katahimikan. Huwag mo na munang isipin yan, Hira, sabi ni Diwa sa wakas. Ang mahalada, itago mo yung sulat. Inatan mong mabuti. May kakaiba sa tono ni Diwa, ngunit hindi ito pinansin ni Hiraya. Pagkatapos ng tawag, muli niyang binasa ang sulat, sinusubukang namnamin ang bawat salita. At doon, sa pinakailalim ng pahina, sa ibaba ng lagda ng kanyang ama, may nakita siyang isang maliit na karandagan, isinulat gamit ang ibang tinta na parabang isang huling isitan. Isang postcard. Kung may mangyari, tanungin mo si Diwa tungkol sa proyektong Hiraya. Napakunot ang noon ni Hiraya. Proyektong Hiraya. At bakit alam nito ni Diwa? May mga salitang sa unang dinig ay walang kabuluhan, ngunit kapag ito'y nanatili sa iyong isipan, ito'y nagkakaroon ng sarili nitong bigat, sarili nitong buhay. Proyektong Hiraya. Dalawang salita na bumagabag kay Hiraya buong magdamag. Hindi na ito isang simpleng sulat mula sa nakaraan. Ito ay isang susi, at iisa lang ang taong nakakaalam kung anong pinto ang kaya nitong buksan. Hindi na naghintay ng umaga si Hiraya. Kinaumagahan, pagkatapos ihatid ang mga bata sa eskwela, dumiretso siya sa law office ni Diwa sa Makati. Walang appointment, walang tawag. Pumasok siya sa loob, ang mukha'y determinado. Nang makita ni Diwa ang kaibigan mula sa kanyang glass office, agad siyang tumayo. Ang ngiti sa kanyang labi ay napalitan ng seryosong ekspresyon nang makita ang dalang sulat ni Hiraya. Hira, anong ginagawa mo dito?
Tanong ni Diwa habang isinasara ang pinto ng kanyang opisina. Hindi sumagot si Hiraya. Inilapag niya ang sulat sa ibabaw ng makintab na lamesa ni Diwa at itinuro ang huling linya. Proyektong Hiraya. Sabi ni Hiraya, ang boses ay matatak. Diwa, ano ito? Huwag mong sabihing wala kang alam. Nakasulat dito ang pangalan mo. Tinitigan ni Diwa ang sulat. Pagkatapos ay tumingin sa mga mata ng kaibigan. Ang mga matang iyon ay hindi na nagtatanong. Ang mga ito ay humihingi ng katotohanan. Umuntong, hinina si Diwa. Isang malalim na hiningang tila badala ang bigat ng 10 taong paglirihin. Umupo ka. Hira, sabi niya sa wakas, ang boses ay mahinahon. Lumakad si Diwa, papunta sa pinto, at ni-lock ito. Isinara niya ang mga blinds, ang bintana, na lumika ng isang pribadong espasyo para sa kanilang dalawa. Ang bawat kilos niya ay may bigat, may seremonya. Lumakad siya papunta sa isang malaking estante ng mga libro. Hinila ang isang partikular na aklat at sa likod nito ay lumabas ang isang maliit na D. Kombinasyong sake. Napatingin si Hiraya, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Maingat na pinihit ni Diwa ang kombinasyon at bumukas ang sake. Mula sa loob, inuha niya ang isang makapal, leather-bound na folder. Inilapag niya ito sa lamesa sa harap ni Hiraya. Nangako ako sa papa mo na ibibigay ko lang ito sa'yo sa oras na handa ka na, sabi ni Diwa, ang kanyang mga matay puno ng emosyon. O, sa oras na wala ka ng ibang pagpipilian. Sa tingin ko, dumating na ang parehong oras na iyon. Pinuksan ni Diwa ang folder. Hiraya, panimulan niya. Ang pagkakaibigan natin ay totoo. Pero may isa pa akong papel sa buhay mo na hindi mo alam. Ako ang itinalaga ng papa mo bilang tagapag. Ingat. Ang tagaprotekta mo bago siya pumanaw. Pagpapatuloy ni Diwa, may napansin na ang papa mo. Nakita niya ang ambisyon sa mga mata ni Delisay. Hindi kasamaan, kundi isang klase ng ambisyon na kayang mabulag sa pera at kapangyarihan. Mahal ka ng papa mo, pero hindi siya bulag. Classback. Boses ng ama, Attorney Cruz, sabi ng ama ni Hiraya sa isang mas batang Diwa. Bata ka pa. Pero nakikita ko ang talino at integridad sa mga mata mo. Higit sa lahat, alam kong mahal mo ang anak ko bilang isang tunay na kaibigan. Classback. Boses ni Diwa, salamat po, tito. Gagawin ko po ang lahat para sa kanya. Flashback. Boses ng ama, hindi ko ipapamana kay Hiraya ang kumpanya sa paraang madali niyang makukuha. Gusto kong mamuhay siya ng normal. Gusto kong mahalin siya para sa kung sino siya. Pero kailangan ko ng protection para sa kanya. Isang safety net. Ikaw ang magiging safety net niya. Pangako mo sa akin, Diwa. Protektahan mo ang anak ko. Napaluha si Hiraya habang naririnig ang lahat. Ang Monde, Hiraya Corporation, sabi ni Diwa, ay hindi pantay na hinati sa inyo ni Delisay. Iyon ang pinalabas niya. Ang totoo, bago pa man kayo ikasal, inilipat na ng papa mo ang mas malaking porsyento ng shares sa pangalan mo. Pero ginawa niya ito sa ilalim ng isang legal trust. At ako, ang trustee. Tumingin si Diwa ng diretso sa mga mata ni Hiraya. Hiraya, hindi ka lang basta isang shareholder. You are the majority shareholder of the company. Ikaw ang may-ari ng pinakamalaking boto. Ikaw ang may hawak ng kapangyarihan. Napaupo si Hiraya sa silya. Tila biglang naubusan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang isip ay hindi kayang iproseso ang impormasyon. Siya may ari. Paano?
Bakit ngayon mo lang sinabi? Nanginginig niyang tanong. Dahil iyon ang bilin ng papa mo, sagot ni Diwa. Ang kapangyarihang ito pa'y nakatago. Hindi mo magagalaw hanggat hindi natutugunan ng isang partikular na kondisyon. Gusto niyang maranasan mong mahalin ka ni Dalisay hindi dahil sa pera mo, at sa loob ng ilang taon, mukhang gumana naman. Umiling si Diwa, may bahid ng pait sa kanyang boses. Ngunit iwan din siya ng isang emergency clause. Isang espesyal na probisyon sa trust agreement. Anong probisyon? Pulong ni Hiraya. Ang lahat ng kapangyarihan at voting rights ng iyong shares ay automatikong mabubuhay at mapupunta sa iyo sa sandaling may mapatunayang malinaw na aksyon ng pandaraya o paglilipat ng corporate assets si Dalisay para sa kanyang sariling interes nang walang pahintulot ng board. Biglang nagliwanag ang lahat sa isip ni Hiraya. Ang mga holdings, ang mga bank transfer, ang mga dokumentong kinuhanan niya ng litrato kagabi. Tumingin siya kay Diwa. Ang kanyang mga mata, inanlalaki sa pagkamangha at pagkaunawa. Hindi na ito isang simpleng kaso ng pangangaliwa. Ito ay isang laban para sa mana ng kanyang ama. Para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Para sa lahat ng ipinaglaban niya. Nakita ni Diwa ang pagbabago sa mukha ng kaibigan. Ang babaeng pumasok sa kanyang opisina na puno ng pagkalito ay napalitan na ngayon ng isang babaeng may hawak ng isang sandatang hindi niya akalain mayroon siya. At mayroon pa, sabi ni Diwa, ang boses ay seryoso at may diin na naghahatid ng huling pasabog. Ang kalaman ay kapangyarihan. Ngunit minsan, ito rin ay isang pasanin. Mula nang malaman ni Hiraya ang katotohanan tungkol sa kanyang mana, ang bawat araw sa loob ng kanilang bahay ay naging mas mahirap. Ang pagpapanggap ay naging mas mabigat. Ang bawat nitik kay Dalisay ay may kasamang pait, at ang bawat iwas niya ng tingin ay isang pakikibaka. Samantala, sa kabilang panig ng laban, nagsisimula ng makaramdam ng panggigipit ang isang lalaking sanay na laging nasa kanya ang kontrol. Sa loob ng kanyang marangyang opisina, sa tuktok ng Monte, Hiraya Building, hindi mapakali si Dalisay. Sa loob ng isang linggo, tila may kung anong hindi nakikitang pader ang humaharang sa kanyang mga plano. Ang pondo na dapat sana ni madali niyang mailipat sa mga holdings ay biglang nagkaroon ng mga legal na hadlang. Ang mga papeles na dati iisang pirma lang ang katapat ay biglang nangailangan ng masusing pagsusuri mula sa legal department. Isang department na bigla na lang naging istrikto sa pagsunod sa mga patakaran sa utos ang isang abogadong hindi niya kilala. Sino ba itong si Atty. Diwa Cruz? Inis na tanong ni Dalisay sa kanyang sarili. Ang pangalang ito ay laging lumalabas sa mga email, laging humaharang, laging nagtatanong. Ang kanyang pasensya ay nauubos na. Ang kanyang plano na inakala niyang perpekto ay nagkakaroon ng mga butas. At sa tuwing siya'y nagigipit, isa lang ang kanyang ginagawa, nagiging mas malupit. Kung hindi niya kayang talunin ang kalaban sa larangan ng korporasyon, hahanapin niya ang kahinaan nito sa personal na buhay. At alam na alam niya kung ano ang pinakamalaking kahinaan ni Hiraya. Isang hapon, habang si Hiraya ay abala sa paglalaro kasama ang kamal sa kanilang hardin, tumunog ang kanyang telepono, isang numero na hindi rehistrado. Hello? Sagot niya. Is this Mrs. Hiraya Montecillo?
Anong ng isang formal na boses ng lalaki sa kabilang linya. Yes, speaking. Good afternoon, Mrs. Montesio. My name is Attorney Robles. I'm calling on behalf of my client, Sir Delisay Montesio. Natigilan si Hiraya. Ang tawa ng kanyang mga anak sa paligid ay biglang nawala. Bakit? I'm calling to inform you, malamig na sabi ng abogado, that my client is formally seeking custody of your children. Ang mga salitang iyon may tumama kay Hiraya na parang kidlat sa isang maaliwalas na langit. Nabitiwan niya ang bola ng basketball na hawak niya. Sol, custody. Pag-iingat sa mga bata. Anong ibig sabihin nito? Anong pinagsasabi mo? Hilap niyang tanong. Ang kanyang puso'y nagsimulang dumagundong sa takot. My client has reason to believe that, due to your current emotional and mental state, you are unfit to be their primary guardian. We have witnesses who can attest to your bouts of depression and instability. Since giving birth, we are prepared to file the necessary petitions. Unquote. Depression. Instability ang kanyang pag-iyak, ang kanyang kalungkutan. Gagamitin yun ni Delisay laban sa kanya. Hindi totoo yan, sigaw ni Hiraya. Nanginginig na ang kanyang buong katawan. I suggest you cooperate, Mrs. Montesilo. We will be sending over the initial documents. How? Pagod day. At ibinaba ng abogado ang telepono. Nakatayo si Hiraya sa gitna ng hardin, hindi makagalaw. Puningin siya sa kanyang mga anak na ngayon ay nagtatakang nakatingin sa kanya. Igila, ang takot na naramdaman niya noong gabing nagtago siya sa ilalim ng lamesa, ay wala kumpara sa malaking takot na bumabalot sa kanya ngayon. Ang takot ng isang ina na baka kunin sa kanya ang kanyang mga anak. Nang gabing iyon, ang paghaharap nila ni Delisay ay hindi na isang laro ang pagpapanggap. Ang maskara ay tuluyan nang natanggal. Anong ibig sabihin nito, Delisay? Sa lubong ni Hiraya sa kanya, hawak ang telepono. Kalmado si Delisay. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, na lalong nagpapakita ng kanyang kalupitan. Narinig mo na pala. Simple lang, Hiraya. Maghiwalay na tayo. At para mapadali ang lahat, sa akin mapupunta ang mga bata. Wala kang karapatan, may karapatan ako, mariin niyang sabi. Ako ang ama, at ako ang may kakayahang mag-alaga sa kanila. Ang korte, Hiraya, ay hindi ibibigay ang mga bata sa isang inang hindi matatag ang pag-iisip. Naaalala mo ba yung mga araw na hindi ka makabangon sa kama? Yung mga araw na iyak ka lang nang iyak. Lahat yan, dokumentado. Ang bawat salita niya ay isang patunay kung gaano siya kawalang kaluluwa. Inamit niya ang pinakamahihirap na sandali sa buhay ni Hiraya, ang kanyang postpartum struggles, bilang sandata laban sa kanya. Hayop ka, iyon na lang ang lumabas sa bibig ni Hiraya, kasabay ng kanyang mga luha. Tawagin mo na ako sa kahit anong gusto mo, sabi ni Delisay habang naglalakad papunta sa kanyang mesa at may kinukuhang isang folder. Pero nasa akin ang alas. Inilapag niya ang folder sa harap ni Hiraya. Mga papeles ng diborsyo. Pumirma ka rito. Isang kasunduan. Isusuko mo ang lahat ng karapatan mo sa kumpanya at sa lahat ng ari-arian natin. Bilang kapalit, iisipan kong ibigay sa iyo ang joint custody. Ito na ang kanyang desperadong
galaw. Dahil hindi niya makuha ang pera sa legal na paraan, idadaan niya ito sa pananakot gamit ang kanilang mga anak. At kung hindi ako pipirma? Tanong ni Hiraya, ang boss sa Saybasad. Tumingin si Dalisay sa kanya, ang mga matay kasing lamig ng bakal. Kung hindi ka pipirma, sisiguraduhin kung hindi mo na makikita ang mga anak mo at ilalagay kita sa isang institusyon kung saan nababagay ang mga taong tulad mo. Kinuha ni Dalisay ang kanyang coat. May 24 oras ka para magdesisyon. At umalis ito. Iniwan si Hiraya na nakatayo, nanginginig, yakap ang mga papeles na sisila sa kanyang buhay. Tumingin siya sa hagdanan, patungo sa silid ng kanyang mga anak. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang unang tunay na pagdududa. Kaya ba niyang ipaglaban ito o mas mabuting sumuko na lang para sa kapakanan ng kanyang mga anak? May mga sandali sa buhay kung saan ang lahat ng iyong lakas, lahat ng iyong tapang, at lahat ng iyong pinanghahawakang pag-asa ay tila nagiging abo na lamang na tila tangay ng hangin. Para kay Hiraya, ang gabing iyon ay ang sandaling iyon. Ang banta ni Dalisay ay hindi lamang isang banta, ito ay isang tanikalang makal na ipinulupot sa kanyang puso, humihigpit sa bawat paghinga, at unti-unting pumapatay sa kanyang diwa. Magdamag na nakaupo si Hiraya sa dilim ng kanilang sala. Ang tanging liwanag ay mula sa sinag ng buwan na tumatagos sa malaking bintana na nagbibigay liwanag sa mga papes ng diborsyo na nakalatag sa mesita sa kanyang harapan. Ang mga itim na salita sa puting papel ay tila nangungut siya sa kanya, isang kontrata ng kanyang pagkatalo. Ang kapangyarihan, ang yaman, ang mana mula sa kanyang ama, ang Monte Hiraya Corporation. Lahat ng iyon, sa sandaling ito, ay walang halaga, walang kwenta. Dahil ano ang saysay ng lahat ng iyon kung ang kapalit ay ang buhay na wala sa piling ng kanyang mga anak? Ang pagiging ina ang nagbigay sa kanya ng lakas para lumaban. Ngunit ang pagiging ina rin ang naging dahilan ngayon ng kanyang kahinaan. Ang pagmamahal niya para sa kambal ay naging isang sandata na ngayon ay nakatutok sa sarili niyang dibdin. Dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga binsi ay tila walang buto. Bawat hakbang ay mabigat. Umakyat siya sa hagdanan at marahang binuksan ang pinto ng silid ng kanyang mga anak. Nakatulog na sila. Ang kanilang mga mukha ay payapa, walang kamalay, malay sa digma ang nagaganap sa mundo ng mga matatanda. Lumuhod siya sa tabi ng kanilang kama. Hinaplos ang malambot na buhok ng kanyang anak na lalaki at inayos ang kumot ng kanyang anak na babae. Ang kanilang amoy, ang amoy ng inosenteng pagtulog, ang nagbigay sa kanya ng panandaliang kapayapaan. Ngunit kasabay nito ang matinding kirot. Paano kung ito na ang mga huling gabi na makakatabi niya sila ng ganito? Paano kung balang araw, ang tatawagin nilang nana ay si Marikit? Ang kaisipang iyon ay mas masakit pa sa lahat ng panlulokong naranasan niya, isang lason na mas mabisa, mas nakamamatay. Doon, sa tabi ng kama ng kanyang mga anak, bumuhos na naman ang kanyang mga luha. Ngunit hindi na ito mga luha ng dalit. Ito ay mga luha ng pagsuko. Patawad, Papa, sabi niya sa kanyang isipan. Patawad kung bibigin kita. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kaya mawala sila sa akin. Pumalik siya sa sala. Ang kanyang desisyon ay buo na. Kinuha niya ang bautan sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang kamay ay nanginginig, hindi dahil sa pag-aalinlangan,
kundi dahil sa bigat ng kanyang isusuko. Ang kinabukasan ng kumpanyang itinatag ng kanyang ama, ang kanyang sariling karapatan, ang kanyang dignidad, lahat, para sa kanyang mga anak. Itinapat niya ang dulo ng ballpen sa papel, sa espasyo kung saan nakalaan ang kanyang pirma. Napapikit siya, handa nang tapusin ang lahat. Ngunit bago pa man gumuhit ang tinta, tumunog ang kanyang telepono. Si Diwa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at sinubukang pakalmahin ang kanyang boses bago sumagot. Hello. Huwag mong sabihing matutulog ka na nang hindi ako tinatawagan, sabi ni Diwa. Walang saya sa kanyang boses. Tila ba nararamdaman niya ang bigat sa kabilang linya? Anong nangyari? Hindi ka sumasagot sa mga text ko. At doon na muling bumigay si Hiraya. Ang katatagang pilit niyang itinatayo ay gumuho na naman. Humagulgol siya sa telepono. Ang kanyang boses ay basag at puno ng kawalan ng pag-asa. Diwa, hirap niyang sabi sa pagitan ng mga hikbi. Tapos na. Natalo na ako. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Diwa. Ang boses ay paalala. Ang mga bata. Diwa, kukunin niya ang mga bata. Patuloy ni Hiraya. Gagamitin niya ang lahat. Laban sa akin. Sasabihin niyang baliw ako. Sasabihin niyang hindi ako karapat. Dapat na ina. At maniniwala sa kanya ang lahat. Narinig niya ang pagbuntong. Hininga ni Diwa. May pinapipirmahan siya sa akin, sabi ni Hiraya. Lahat. Ibibigay ko ang lahat. Ang shares ko, ang pera, ang bahay, lahat. Huwag lang niyang kunin ang mga anak ko. Pipirmahan ko na, Diwa. Pipirmahan ko na. Sa kabilang linya, nagkaroon ng mahabang katahimikan. Isang katahimikang nakakabingi. Akala ni Hiraya ay nawala na si Diwa. Diwa, nandyan ka pa ba? At pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Diwa. Ang kanyang boses ay hindi na aalala. Hindi na rin malumanay. Ito ay kalmado. Isang klase ng kalma na tila nagbumula sa isang desisyong madagal nang nabuo. Isang kalmang nakakatakot. Hiraya, makinig ka sa akin. Sabi nito, ang bawat salita ay may bigat at may diin. Huwag kang pipirma. Pero Diwa, hindi mo naiintindihan. Ako ang hindi mo naiintindihan. Putol ni Diwa. Akala ba niya siya lang ang may alas? Akala ba niya siya lang ang kayang maglaro ng marumi? Matagal na akong naghahanda para sa araw na ito. Hiraya, matagal na. Huminto si Diwa na tila tinitimpla ang kanyang susunod na sasabihin. Ang emergency shareholders meeting ay gaganapin bukas ng umaga. Isang meeting na ako mismo ang nagpatawag. Natigilan si Hiraya. Ano? Pumunta ka roon. Utos si Diwa. Magsuot ka ng damit na parang sayo ang buong mundo. Itaas mo ang noo mo at huwag ka magpakita ng kahit anong takot. Ang boses ni Diwa ay aalab, isang apoy na unti. Unting sinusunog ang lamig ng kawalan ng asa ni Hiraya. Dahil bukas, Hiraya, sabi nito, ang kanyang boses ay bumaba na parang isang pangako. Bukas, natin tatapusin ang palabas na ito. Ang gabi, bago ang digmaan, ay laging ang pinakatahimik. Ngunit para kay Hiraya, ang katahimikan ng gabing iyon ay hindi katahimikan ng bagsuko. Ito ay ang katahimikan ng isang bagyong namumuo, isang lakas na iipon, isang pusong naghihilom at naghahanda.
Ang mga salita ni Diwa ay hindi lamang mga salita, ito ay mitsa na muling nagsindis sa apoy na akala niya ay tuluyan nang namatay. Matapos ang tawag, ibinaba ni Hilaya ang telepono. Tumingin siya sa mga papeles ng diborsyo, sa lamesa, ang kontrata ng kanyang pagkatalo. Dahan-dahan, isa, pinunit niya ang mga ito. Hindi sa paraang madahas at puno ng galit, kundi sa paraang kalmado at may desisyon. Bawat piraso ng papel na nahuhulog sa sahig ay simbolo ng bawat kasinungalingan at pananakot na hindi na niyang hahayaang umapekto sa kanya. Hindi siya natulog ng gabing iyon. Ngunit hindi dahil sa takot. Umupo siya sa dilim at tinitigan ang lumang litrato ng kanyang ama na nakasabit sa pader. Nakaniti ito. Ang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Ang yaman mo ay wala sa apelyido ng mapapangnasawa mo, kundi na sa lakas na nakatago sa puso mo. Ngayon, higit kailanman, naiintindihan na niya ang ibig sabihin nito. Pumasok siya sa silid ng kambal, hindi para umiyak, kundi para kumuha ng lakas. Hinapros niya ang kanilang mga ulo at bumulong ng isang pangako sa hangin. Para sa inyo ito. Gagawin ni Mama ang lahat para protektahan ang kinabukasan ninyo. Hindi na ito paghihiganti. Ito ay pagbawi. Pagbawi sa kanyang dignidad, sa mana ng kanyang ama, at sa kinabukasang nararapat para sa kanyang mga anak. Kinaumagahan, kasabay ng unang sinag ng araw, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Si Diwa. Hindi na siya ang kaibigang nag-aalala. Ang Diwa na pumasok sa bahay ni Hiraya ay isang general na handa nang pumunta sa digmaan. Wala siyang dalang tisul o balikat na yakan. Sa halip, dala niya ay isang malaking damit na kahon mula sa isang mamahaling brand. Wala nang oras para sa kape, sabi ni Diwa, ang boses ay matatag. Magbihis ka. Ngayon, makikita nila kung sino talaga si Hiraya Reyes. Pinuksan ni Hiraya ang kahon. Sa loob, nakalatag ang isang navy blue power suit, isang blazer na may matatalim na linya at isang pares ng slacks na perpekto ang pagkakatahi. Sa ilalim nito ay isang brusang seda na kulay cream. Ito ay isang kasuotan ng kapangyarihan. Isang uniforme. Walang imik na kinuha ito ni Hiraya at nagtungo sa kanyang silid. Pagkalipas ng ilang minuto, bumaba siya at sa pagbaba niya, maging si Diwa ay bahagyang natigilan. Ang buhok ni Hiraya ay nakapusod ng maayos na lalong nagpalitaw sa kanyang mukha. Ang kanyang makeup ay simple, ngunit may diin na nagpapatingkad sa kanyang mga mata, at ang suot niya, ang suwit, ay tila isinukat para sa kanya. Bawat galaw niya ay may bigat, may kumpiyansa. Lumakad siya papunta sa malaking salamin sa dulo ng pasilyo. Ang salamin kung saan niya laging tinitingnan ang kanyang mga battle scars at ang pagbabago sa kanyang katawan. Ngunit ngayon, iba ang kanyang nakikita. Hindi na niya nakita ang isang pagod na asawa o isang inang aalinlangan sa kanyang sarili. Ang nakita niya ay isang babaeng handa ng mamuno. Isang babaeng may determinasyon sa kanyang mga mata. Nakita niya ang anak ng kanyang ama. Nakita niya ang presidente ng Monte Hiraya Corporation. Ngumiti siya. Isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Isang ngiting may halong tapang at kaunting panganib. Handa ka na? Tanong ni Diwa na nakangiti na rin. Tumingin si Hiraya sa kaibigan. Ang kanyang mga matay puno ng pasasalamat at hindi matatawarang katatalan. Ginagawa ko ito hindi para maghidanti,
Diwa, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kapangyarihan. Inagawa ko ito para sa kinabukasan ng mga anak ko. Tumango si Diwa. Iyon ang pinakamagandang dahilan sa lahat. Sabay silang naglakad palabas ng pinto. Bago ito isara, uling sinulyapan ni Hiraya ang loob ng bahay, ang sala, ang hagdanan, ang mga larawang nakasabit, ang tahanang minsan niyang itinuring na paraiso at bilangguan. Kasabay ng pagsara ng pinto, isinara na rin niya ang isang kabanata ng kanyang buhay. Ang Hiraya na asawa ni Dalisay Montesilo ay naiwan na sa loob ng bahay na yon. Ang lumabas ng pinto ay si Hiraya Reyes, handa ng bawiin ang lahat ng sa kanya. Ang boardroom ng Monte Hiraya Corporation ay isang silid kung saan nabubuo at nasisira ang mga kapalaran. Ito ay isang lugar ng kapangyarihan na napapalibutan ng salamin at bakal, kung saan ang bawat salita ay may bigat ng ginto. Sa araw na yon, ang hangin sa loob ay mas mabigat kaysa karaniwan. Ang mga miyembro ng board ay naghihintay. Hindi alam na sila ay nasa bingit ng isang rebolusyong magbabago sa kasaysayan ng kumpanya. Sa unahan ng mahabang lamesa, nakaupo si Dalisay Montesilo, ang CEO, ang hari ng kanyang kaharian. Sa kanyang tabi, nakaupo si Mariquit Gonzales, hindi bilang isang simpleng sekretarya, kundi bilang ang bagong halal na board member na kumakatawan sa mga holdings. Ang kumpanyang itinatag niya para saluhin ang yaman ng Monte Hiraya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kumpiyansa at pagtatagumpay. Ang lahat ay umaayon sa kanilang plano. Good morning, ladies and gentlemen, panimula ni Dalisay. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Ipinatawag ko ang emergency meeting na ito para sa isang mahalagang anunsyo, isang corporate restructuring na magdadala sa ating kumpanya sa isang bagong antas. Ipinakita sa malaking screen ang isang presentasyon, isang komplikadong chart ng pagsasanib sa pagitan ng Monte Hiraya at Mang Holdings. Isang plano na sa paningin ng lahat ay mukhang pakinabang, ngunit sa katotohanan ay isang legal na paraan para ilipat ang kontrol at yaman ng kumpanya sa mga kamay ni Dalisay at Mariquit. Kaya nang nakikita ninyo, pagpapatuloy ni Dalisay, ang pagsasanib na ito ay magpapatatag sa ating financial standing habang siya'y nagsasalita. Ang malaking pinto ng boardroom ay dahang bumukas. Lahat ng mata ay napalingon. Unang pumasok si Diwa Cruz. Dala ang kanyang leather briefcase. Ang kanyang mukha ay seryoso at hindi mabasa. At sa likod niya, pumasok si Hiraya. Kung may inaasahan, mang makita ang mga miyembro ng board, tiyak na hindi ito yon. Ang babaeng pumasok ay hindi ang asawa ng CEO na minsan lang nilang nakikita sa mga party. Ang babaeng iyon ay nagliliwanag sa kapangyarihan. Bawat hakbang niya ay may tiwala. Bawat tingin niya ay matalas. Ang kumpiyansa sa mukha ni Dalisay ay biglang naglaho, napalitan ng pagkabigla at pagkalito. Maging si Mariquit ay natigilan. Ang kanyang peking ngiti ay nanigas sa kanyang mukha. Hiraya, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Dalisay. Pilit na pinapanatili ang kanyang komposyon. Kasi sakos, meeting. Talaga. Sagot ni Hiraya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may lanig. Sa pagkakaalam ko, may karapatan akong malaman kung paano ninyo pinaplanong nakawin ang kumpanyang ipinamana sa akin. Isang bulungan ang kumalat sa buong silid. Excuse me, sabi ni Diwa habang inilalatag ang kanyang mga dokumento sa lamesa. Ako si Attorney Diwa Cruz, Legal Counsel at itinalagang trustee ng yumaong si Mr. Ricardo Reyes, ang nagtatag ng kumpanyang ito.
Trustee? Ulit ng isa sa mga board members. Bago pa man makasagot si Dalisay, nagsalita na si Diwa. Bago po natin ipagpatuloy ang napakagandang presentasyon ni Mr. Montecillo. Sabi niya, may bahid ng sarkasmo, mayroon lang po kaming ilang impormasyon na nais ibahagi sa board. Isinaksak ni Diwa ang isang OSM sa sistema. Ang presentasyon ni Dalisay ay nawala at napalitan ito ng mga kopya ng bank statement, mga bank statement na nagpapakita ng malinaw na paglilipat ng milyong piso mula sa Monte, Ilaya patung sa Mang Holdings. Lalaki ang mga mata ng mga board members. Si Dalisay ay namutla. This is absurd. Mga peking dokumento yan. Sigaw ni Dalisay. Talaga po ba? Tanong ni Diwa at pinindot ang isa pang file. Grabe. Sud, ang ganda. Ganda talaga nito. Sigurado kang para sa akin to. Siyempre, anything for my favor. Bagay na bagay sa'yo. Mas bagay sa'yo kaysa sa kanya. Kung mayroon mang pagdududa kanina, ngayon ay wala na. Ang mukha ni Marikit ay kasing puti na ng papel. Si Dalisay ay napasandal sa kanyang upuan, tila hindi makahinga. Doon, ibinigay ni Diwa ang huling nakamamatay na dagok. At bilang pagtatapos, sabi niya, habang ipinapakita sa screen ang isang legal na dokumento, nais ko pong ipresenta sa inyo ang last will and testament at ang trust agreement na nilagdaan ni Sir Ricardo Reyes. Ibinasa ni Diwa ang pinakamahalagang bahagi, ang kanyang boses ay malinaw at natatag. At alinsunod sa provision ng emergency clause, dahil sa napatunayang corporate fraud, ang lahat ng kapangyarihan at voting rights ang 1% ng kabuuang shares ng kumpanya ay automatikong nabubuhay at ganap ng ipinagkakaloob sa iisang tagapagmana. Tumingin si Diwa sa lahat ng tao sa silid at ang kanyang tingin ay huminto kay Hiraya. Si Hiraya Reyes. Nakabibinging katahimikan. Ang pagtabigla sa silid ay halos mahahawakan. May 1% majority shareholder. Ang tunay na may ari. Si Dalisay ay napatingin kay Hiraya, hindi makapaniwala. Ang asawang minamaliit niya, ang babaeng akala niya'y hawak niya sa palad, ang siyang may hawak pala ng kanyang kapalaran sa simula pa lang. Dahang tumayo si Hiraya. Ang lahat ng atensyon ay nasa kanya. Hindi na siya ang asawang pinagtaksilan. Hindi na siya ang inang tinakot. Siya si Hiraya Reyes, ang reyna, na nagbabalik sa kanyang kaharian. Tumingin siya sa mga miyembro ng board. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang tunay na lider. Bilang majority shareholder ng kumpanyang ito, ang unang motion ko ay reject ang proposed merger na ito. Isang mabilis na pag-aproba ang narinig mula sa mga board members na ngayon ay nakatingin na sa kanya ng may paggalang. Ang pangalawang motion ko, pagpapatuloy niya, ay ang agarang pagpapatalsik kay Mr. Dalisay Montecillo bilang CEO at membro ng board at kay Ms. Marikit Gonzales bilang membro ng board dahil sa corporate fraud, malversation of funds, at conduct and becoming of your positions. Walang sinuman ang tumutol. Sa wakas, tumingin si Hiraya ng diretso sa mga mata ni Dalisay. Ang lalaking minahan niya, ang lalaking sumira sa kanya, at ang lalaking ngayon ay wala ng kapangyarihan sa harap niya. Tapos na ang meeting, sabi niya, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ikaw, Montecillo, at ikaw, Gonzales, manatili kayo diyan at hintayin ang legal team namin. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa ingay ng pagbagsak ng kalaban, kundi sa katahimikang matatagpuan pagkatapos ng laban. Hindi ito isang maingay na selebrasyon, kundi isang malalim na paghinga
Ang paghingan ng isang pusong sa wakas ay malaya na. Para kay Hiraya, ang mga sumunod na buwan ay hindi tungkol sa paghihigandi. Ito ay tungkol sa muling pagtatayo. Makalipas ang 6 na buwan, ang opisina sa pinakatuktok ng monte, Hiraya Building na dating teritoryo ni Dalisay ay iba na ngayon. Mas maliwanag. May mga halaman sa bawat sulok at sa gitna ng lahat, nakaupo si Hiraya Reyes, ang chairperson at CEO, habang pinamumunuan ng isang executive meeting. The numbers for the third quarter are promising, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa habang itinuturo ang graph sa screen. Pero hindi tayo dapat makontento. Focus on sustainable growth, not just profit. I want projects that will empower communities. Ang mga dating board members na minsay tumingin sa kanya nang may aalinlangan ay nakikinig na ngayon ng may buong paggalang. Sa maikling panahon, hindi lang niya iniligtas ang kumpanya mula sa pagkalugi, binigyan niya ito ng bagong puso, isang bagong direksyon. Ang Hiraya sa pangalan ng kumpanya ay hindi na lang isang palamuti. Ito na ang naging diwa nito, isang pangarap na may kasamang pananagutan. Kinahapunan, mayroon siyang huling pulong sa kanyang kalendaryo, isang pulong na hindi niya inaasahan, ngunit kailangan niyang harapin. Sa isang neutral na conference room sa law office ni Diwa, nagkita sila ni Dalisay Montecillo. Ang lalaking minsan niyang sinamba ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang buwan. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng pagod. Ang mamahaling suit ay hindi na makapagtago sa bigat na pasan ng kanyang mga balikat. Nahaharap siya sa maraming kaso at ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng kahihiyan sa mundo ng negosyo. Umupo siya sa tapat ni Hiraya, hindi makatingin ng diretsyo. Hiraya, ako panimula niya, ang boses ay paos. Patawad. Tinitigan siya ni Hiraya. Hinintay niya ang salitang niyon sa loob ng mahabang panahon. Ngunit ngayong narinig na niya ito, wala na itong epekto. Wala ng galit, wala ng sakit. Tanging isang pakiramdam ng pagiging estranghero sa lalaking nasa harap niya. Pinipirmahan ko na ang lahat, sabi ni Dalisay habang itinutulak ang mga huling papeles ang kanilang anonan. Walang laban. Sumusuko na ako. Kinuha ni Hiraya ang pluma at walang pag-aalinlangang pumirma. Hindi ito tungkol sa pagkapanalo o pagkatalo. Dalisay. Ito ay tungkol sa pagtatapos ng dapat tapos. Makikita ko pa ba ang mga bata? Tanong nito, ang boses ay halos isang pakiusap. Oo naman, sagot ni Hiraya. Ama, kaparin nila. Pero sisiguraduhin kong malalaman nila ang pagkakaiba ng tama sa mali. Tumayo na si Hiraya. Tapos na ang kanilang usapan. Habang papalabas siya ng pinto, huling nagsalita si Dalisay. Minahal ba talaga kita, Hiraya? Uminahal ko lang ang lahat ng maibibigay mo sa akin. Uminto si Hiraya, ngunit hindi lumingon. Iyon ay isang tanong na ikaw lang ang makakasagot. Sabi niya. At sana, balang araw, mahanap mo ang sagot para sa sarili mo at lumabas siya ng silid. Iniwan ang kanyang nakaraan sa likod niya. Ang huling sinayad ng araw ay ginintuan nang dumating si Hiraya sa kanilang bahay. Ang bahay na ngayon ay tunay ng tahanan. Sa hardin, naghihintay ang kanyang kambal. Tumatakbo para salubungin siya. Mama! Mama! Pinitiwan niya ang kanyang briefcase at lumuhod para mayakap sila. Sa mga bisig ng kanyang mga anak, nawala ang bigat ng pagiging CEO. Siya ay si Mama lang. Naghabulan sila sa damuhan, nagtawanan at nagdilig ng mga halaman.
hanggang sa magsimulang lumabas ang mga bituin. Ang simpleng kaligayahang iyon, ang purong pagmamahal na yon. Iyon ang tunay na yaman. Iyon ang kanyang ipinaglaban. Inagabihan, pagkatapos matulog ng mga bata, nagtungo siya sa kakipayapa. Naghihintay sa kanya si Diwa sa kanilang paboritong mesa. May 2 tasa ng mainit na kape. Tapos na, sabi ni Hiraya habang umuupo. Ngumiti si Diwa. Alam ko. Nakita ko sa mukha mo. Nag-usap sila hindi tungkol sa kumpanya o sa mga kaso, kundi tungkol sa mga simpleng bagay. Isang librong nabasa, isang pelikulang napanood, isang planong magbakasyon kasama ang mga bata. Ang kanilang tawanan ay malaya, walang bigat. Puno ng samahan, habang nakatingin si Hiraya sa labas ng bintana. Sa mga ilaw ng syudad, tinanong siya ni Diwa. Kamusta ka na? Sabi nito. Hindi bilang CEO, hindi bilang nanay. Ikaw, si Hiraya, kamusta ka na talaga? Tumingin si Hiraya sa kanyang kaibigan, ang kanyang mga mata nagniningning. Isang ngiti, ang dahang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting payapa, buo, at hindi pilit. Isang ngiting nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Humigop siya ng kape, inilapag ang tasa, at sumagot sa iisang salita. Malaya. At dito po, nagtatapos ang kwento ni Hiraya. Isang kwento ng sakit, ng pagbangon, at ng muling pagtuklas sa sarili. Ang aral na iniiwan sa atin ng kanyang paglalakbay ay simple, ngunit makapangyarihan. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano katagal kang nanatili sa dilin, kundi sa tapang mong hanapin muli ang liwanag. At ang pinakamahalagang pag-ibig na dapat nating matutunan ay ang pag-ibig para sa ating sarili, dahil ito ang nag-ikisang pag-ibig na hindi tayo iiwan o sasaktan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Lubos po naming pinahahalagahan ang bawat minuto na inilaan ninyo. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Hiraya? Nais po naming marinig ang inyong mga komento at saloobin. At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming papro. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya